ekonomiya, politika, lipunan, edukasyon at iba pang mga isyung nakakaapekto sa ating mga Pilipino. Halika na't sama-sama nating itulog sa Diyos ang mga isyu at suliraning bayan ng may buong pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Kasama ang ating mga prayer warriors mula sa Intercessors for the Philippines dito sa Abot Kamay sa Panalangin. Isang mapagpalang gabi sa inyong mga nakikinig sa Care 104.3, sa ating live stream sa Facebook. Welcome sa programang Abot Kamay sa Panalangin. Mapapanood din ninyo ito sa YouTube channel sa Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong mga kasama sa gabing ito sa Panalangin. Isa po ako sa Intercessor for the Philippines at pwede po kayong mag-text sa 0946-763-9858 at 0915-931-7184. Ang programang naglalayo na tayo'y magsama-sama sa panalangin para sa ating bansang Pilipinas. So, good evening sa bawat isa. Shalom Aleichem. At patuloy na ang kapayapaan ay patuloy natin makamtan. So, salamat sa inyo na patuloy po kayong nakikinig at sumasama sa mga panalangin gabi-gabi. So, sabi po sa Isaiah 41 verse 10, may pangako ang Diyos sa atin. At tunay nga na ang mga pangakong ito ay makamtan po natin. So, napakaraming pangako ang Diyos. Nakakuha na ba tayo ng mga pangako ng Diyos? So, kailangan natin kunin at angkinin ang mga bagay na ito dahil ito ang nais ng Diyos sa ating buhay. Sabi niya sa Isaiah 41 verse 10, Ako sa inyo. Huwag kang matakot. Praise the Lord. Ako ang inyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So, napakaganda, no? Tunay nga na ang Panginoon ay lagi tayong handang tulungan. So, sabi niya ulit, ako'y sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So, salamat sa ating Panginoon. Ang kaligtasan ay patuloy natin makamtan dahil yun ang nais ng Diyos sa bawat buhay po natin, mga kapatid. So sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga nakikinig at umaasa at nananalangin sa ating Panginoon. May word ang Diyos sa atin na huwag tayong matatakot dahil ang kaligtasan ay ating makamtan. So, kaunti pong trivia patungkol po sa health. Na ito po ngayon ang mga bagay na nangangamba po ang mga tao. So, ang lumalagana po sa atin sa buong daigdig ay ang tinatawag natin germs. So, yung germs, ito po ay contagious, transferable, at communicable diseases. So, ito po yung James theory. Kaya po, mapapansin po natin na ang karamdaman ay binubuo ng
mga germs according sa pag-aaral. Pero mga kapatid, pag ito'y nakakahawa, kailangan po talaga natin mag-antibiotics. Pero kung papansinin po natin na ang mga diseases pala ay ito yung nagpapahinga sa ating katawan at tunay nga na ito'y mapagtagumpayan po natin. So yung communicable, transferable, ito po yung nangyayari sa ngayon. Yung impacts, yung po ay isang karamdaman na pwedeng humawa sa ating physical na katawan. Kaya kailangan tayong mag-ingat at palakasin natin ang ating immune system. So marami po ngayon karamdaman na lumalaganap sa physical na katawan. Ang karamdamang epilepsy, hemorrhoid, Parkinson disease, Alzheimer's disease ay hindi ito nakakahawa. Yung heart disease ay hindi rin po ito nakakahawa. Pero nakakatakot po yung mga nakakahawang karamdaman. So according po sa mga pag-aaral, na ang ating physical na katawan, ang isa sa nagsisira nito pag tayo po ay nagkakaroon ng takot. Pero sabi po ng Panginoon, huwag tayong makatakot. Tutulungan tayo niya. Kaya kung mayroon man tayong takot, tayo ay manalangin. Dahil ang takot ay nagkakaroon tayo ng mga cortisol sa ating katawan. Ito ay lason na binubuo ng ating katawan. Nire-release ng ating katawan pag tayo ay may takot. Kaya sabi nga ng Panginoon, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Kaya sabi nga ng Panginoon, kailangan tayong magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na banal. So, kailangan natin maging healthy living. Kaya dapat po tayo ay magkaroon ng malakas na immune system. So sabi po sa pag-aaral, yung pinaka-main cause po talaga ng karamdaman ay yung maraming toxicity sa ating katawan. So kadalasan sasabihin natin, hindi naman tayo kumakain ng mga matoksin. Pero nga, dahil po sa stress. So yung mga toxic po na atin pong binubuo sa ating din katawan dahil din po sa atin ay yun po yung nagbibigay sa atin ng kahinaan. Kaya kailangan natin manalangin at tayo ay tulungan ng ating Panginoon at tayo iligtas at tayo ingatan. Sabi nga po sa ating nabasa, ako'y sa inyo. Ililigtas ko kayo, sabi niya. At sabi niya, huwag tayong matakot. Ako ang Diyos na dapat ninyong sambahin. So, huwag tayong mangamba sa anumang mga karamdaman na ibinibigay ng toxicity o germs sa ating physical na katawan. So, salamat sa ating Panginoon. Ang kailangan natin ay patuloy na magtiwala at patuloy na magkaroon tayo ng pananalig sa ating Panginoon. So, glory to God. Salamat sa gabing ito na tayo ay sama-sama na dumulog sa ating Panginoon na anumang mga toxicity o lason na binubuo ng hangin o ng mga pagkain ay tunay nga na ito'y mapawi. Kaya iwasan po natin ang pag-spray ng mga chemicals. Alam niyo po mga kapatid, yung pag-spray po pala ng chemicals, yung 1 litro na pesticide, o mga chemical products ay 1 taon bago mawala sa ating kalikasan. At alam niyo po ba na 250 square kilometer ang naaabot nito. So, malayo. Kaya halimbawa sa atin, nag-spray tayo. So, makakarating yan sa
aabot sa 250 square kilometer. Kaya kung Bicol region, nag-spray up to, kumbaga Quezon. So, at mawawala ito to 1 year bago mawala. So, ilang litro ang ini-spray natin. Kaya ito yung dahilan para magkaroon din tayo ng mga lason sa ating katawan. At lahat ng ating mga nakakain ay puro chemically made. Kaya tayong mga mamamayan, ini-encourage natin na mag-organic tayo. Huwag tayong magpara-spray ng mga chemicals. So, hindi lang po sa mga palayan, sa lahat ng gulayan, kung maaari, marami pong nagtuturo as organic farming, tayo po ay mag-aral at mag-attend ng mga training seminars upang maiwasan natin ang mga karamdaman ito. Dahil maraming karamdaman na lumalaganap sa ating physical na katawan. At pag hindi po tayo nag-ingat, tayo po ay magkakaroon ng mga karamdaman ito. Pero pag ang ating Diyos, ang ating tinawag, ilalayo tayo sa anumang karamdaman. Dahil ito nga ang ating nabasa ay tunay nga na nangangako ang Diyos na huwag tayong mangamba sa anumang mga bagay sa ating kapaligiran. Dahil sabi nga ng Panginoon, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Sabi po niya, ako ang Diyos na magliligtas sa inyo. Kaya huwag tayong mangamba, palakasin natin ang ating pananampalataya at tunay nga na tayo ay iingatan ng ating Panginoon. So marami po tayong dapat gawin. Kaya ang ating pananampalataya ay hindi lang sa pananalita, kundi makita sa ating mga gawa. Kaya sabi nga po, faith without action is dead. Kaya ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya huwag tayong maging patay. Dapat tayo ay mabuhay according sa ating pananampalataya. Kaya ang lahat ng ating pananampalataya ay makita sa ating mga gawa. So, glory to God na patuloy nga tayong makapag-expand ng ating mga kaalaman at patuloy po tayong makabahagi sa sambayan ng Pilipinas patungkol po sa ating health. So, although talaga itong ating pinag-aaralan na ang ating katawan ay binubuo ng mga cellular tissues, organ, and system. Alam niyo po ba na pag cancer ay nasa nucleus na po yun. So, dinadamage po talaga yung ating pong mga cellula. At pag nadamage po ito, madadamage po ang cell, tissues, organ, and system at lalabas ang ating karamdaman. Kaya ang cancer ay talagang kailangan matunaw. So, paano ito matutunaw? Pag ang ating immune system ay malakas, ay tunay nga na ito ay mapapawi. So, kailangan natin kumain ng tamang pagkain, combination, Kaya magtataka ka kung bakit maraming pagkain ng nilikha ng Diyos. So, kaya by season. Kaya kung tag-araw, ang mga fruits natin, watery. Kaya naman kung tag-ulan, yung mga namumunga naman ng mga fruits natin according din sa season. Kaya huwag na natin pamungahin ang mga prutas na hindi season. Kasi yun ay labag sa kalooban ng Panginoon. So, salamat sa mga kaalaman na pinagkakaloob sa atin ng ating Diyos na banal na nasa langit. At ito'y matupad natin ayon sa kalooban ng ating Diyos na banal. Kaya, O Diyos, patuloy po namin ibinibigay sa iyo ang aming buhay. Alisin mo po ang aming mga pangamba na siyang sanhi ng paglabas ng lason ng aming katawan.
tulungan niyo po kami na maging kaming masaya. Lagi po kaming magalak at magtiyaga kaming manalangin sa iyo. At tunay nga na ang aming katawan ay magkaroon ng katatagan, malakas. At tunay nga na hindi kami magkaroon ng anumang karamdaman. Aming Panginoon, dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga dinapuan ng virus. O Diyos, na hindi po ito, Panginoon, magkaroon ng sanhi ng pagkawalay sa iyo. Bagkus every time na mayroon kaming sitwasyon, lalo pa kami, Panginoon, makalapit sa iyo. Hindi hahadlang ang mga bagay na aming nararanasan upang kami makalapit sa iyo. Patatagin niyo po kami, bigyan mo kami ng lakas, ng tibay ng loob. Ayusin niyo po ang aming buhay. Alisin mo po, Aba, ang aming pangamba. Tunay nga na kami magsilakas, O God. Tulungan niyo po kami. Ingatan niyo po kami, O Diyos. Iligtas niyo po kami sa anumang mga sakuna, O God, na dinaraanan ng buong daigdig na ito, ng sanlibutan ito. O Diyos, ang aming bansang Pilipinas ay maka-abide sa iyo. At tunay nga na mag-arise, mag-shine ang bawat mga Pilipino. Na tunay nga na ang bansang Pilipinas ay makapanambahan sa iyo. Na tunay nga na patuloy po kami maging warrior for the kingdom of God. Maging po kami, O Diyos, prosperous, God. Hindi kami magkulang. Hindi po kami magugutom, O God. Dahil ikaw ang aming buhay. Ikaw ang tinapay ng buhay. Ikaw ang asin ng sanlibutan. Ikaw, Panginoon, ang Diyos naming kailangan. Kaya naman, patuloy po kaming umaasa sa iyong pagkilos. Tulungan mo po kami sa bawat minuto ng aming buhay na ang bansang Pilipinas ay maka-abide at tunay nga sa mga salita mo ay kami mabuhay at maging kaming matyaga sa at mag-wait sa iyong mga nais at kalooban o magantay kami ng iyong mga biyaya na wag po kami, Panginoon, magkaroon ng mga salitang hindi mabuti bagkus ang pag-asa namin sa iyo ay patuloy na makita sa aming buhay. O Diyos, sambahin ang iyong pangalan at tunay nga sa bansang Pilipinas ay makitaan ng mga signs and wonders, O God. Yung mga namumuno namin sa bansang Pilipinas, alisin mo po ang mga leaders na hindi natututo na tunay nga na sila'y dinideklara namin na sila'y matuto at sila'y makapanimbalit sa iyo. O Diyos, na ang bawat leaders namin sa bansa namin ay makitaan ng liwanag, mag-shine, mag-arise, at tunay nga na hindi kami magkulang. Amin na rin dinadalangin ang karatig na bansa, Panginoon, yung nag-aagaw ng aming mga boundaries, ng aming Panginoon karagatan, aming Panginoon pinapasakop sa iyo. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo kung ano sila sa iyong banal na harapan. Ang aming lamang dalangin, Panginoon, ay sila'y makapagbalik loob sa iyo. At ikaw nag-aantay sa mga tao na magpakumbaba at humingi ng tulong. At iyon din po ang aming panalangin na kami magkaisa sa isip, sa salita at sa gawa. At isang Diyos na aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan na walang ibang Diyos kundi ikaw. Walang malaya ka pong makilos sa buong daigdig na ito. Pagharian niyo po kami, O Diyos, at patawarin niyo po kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Huwag mong tingnan ang aming mga kakulangan. Bagkus, O Diyos, ang aming pananampalataya
nadagdagan mo pa ang aming pananampalataya na kami makatagal sa aming buhay, sa iyong pagbabalik na kami makasama mo sa iyong paghahari sa mundong ito. O Diyos na banal, salamat sa lahat ng mga karunungan pinagkakaloob mo sa amin at tunay nga maluwalhati ka sa bawat panahon ng aming buhay. Makapag-share po kami ng iyong salita at lumaganap ang iyong kingdom sa mundong ito. Salamat sa gabing ito na kami, Panginoon, ay napawi na ang anumang pangamba at anumang takot at binigyan mo na po kami ng kalayaan na mag-worship sa iyo at tunay nga na iniligtas mo po kami sa anumang mga sakuna sa buhay namin ito. Kaya Aba, aming Panginoon, pinapasalamat ang oras na ito, ang panahong ito na kami ay tunay nga na pinagpala mo. O Diyos, salamat sa iyong patnubay at tunay nga na ang lahat ng mga bagay na ito ay tunay nga na sinagot mo na ang aming mga kahilingan. We bless you, O God. We adore you more. In the name of your Son, Yeshua, Mashiach Adonai. Amen. So God bless you all, mga kapatid, sa pananampalataya. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ikaw ba ay napagpala sa ating sama-samang pananalangin? Muli mo kaming samahan bukas dito sa Abot Kamay sa Panalangin. Pwede mo din kaming i-contact sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM.